Narito na naman tayo sa isang aralin ng Mini Bible College sa programa bilang NTS 12. Kasalukuyan nating pinag-aaralan ng maaaring tawaging dakilang turo sa buong mundo at ang turo ng ating Panginoong Hesus na pinamagatang pangaral sa mundo. May makikita tayong malalalim na katotohanan ng espiritual at karaniwang pagsasagawa nito sa ating buhay. Kaya ihanda na natin ang ating mga puso sa mga bagay na nais ng Diyos na matutunan natin. At atin nang pakinggan ang mga turo ni Pastor Dick Woodward sa Saling Tagalog na ihatid sa atin ni Pastor John Ali. Mga mahal naming tagapakinig na susulat po sa banal na kasulatan ang ganitong kataga. Pakinggan po ninyo. Huwag kayong hatol upang hindi kayo hatulan. Ito ay sapagkat sa hatol na inyong ihahatol ay hahatulan kayo. Sa sukat na inyong ipinanukat ay isusukat sa inyo. Bakit mo tinitingnan ang puwing sa mata ng iyong kapatid? Ngunit hindi mo tinitingnan ang troso na nasa inyong mata. Papaano mo sasabihin sa iyong kapatid? Payagan mong alisin ko ang puwing sa iyong mata. At narito isang troso ang nasa mata mo. Ikaw na mapagpaimbabaw, alisin mong malinaw ang pag-aalis ng puwing sa mata ng iyong kapatid. Humingi kayo at ito ay ibibigay sa inyo. Maghanap kayo at makakasumpong kayo. Kumato kayo at ito ay bubuksan sa inyo. Mga giliw naming tagapakinig, ito po ay makikita sa Mateo Kabanatang 7, unang talata hanggang sa 7. Mga mahal naming tagapakinig, ang mga talatang aking nabasa ay mga panimulang talata ng 7 kabanata nitong magandang balita ayon po kay Mateo. Nais nitong ipahiwatig na malapit na tayo sa pagwawakas sa turo na ibinigay sa atin na tinawag kong unang pagsama-sama ng mga mananampalataya. Pinaliwanag sa atin ni Jesus sa kanyang turo tungkol po sa pangaral sa bundok kung papaano maging kabahagi ng kanyang solusyon at kabahagi sa kanyang kasagutan sa lahat po ng problema ng mga tao dito po sa sanlibutan. Minsan ko nang narinig ang tungkol po sa isang batang lalaki na nakaupo sa gilid po ng bangketa. At isang lalaki naman ang papalapit sa kanya na ikinakaway ang kanyang Biblia at sinasabing, si Kristo ang kasagutan. Tumingin ang batang lalaki sa taong iyon at tinanong, kung ganon, ano po ang katanungan? Mga kaibigan, kung alam po ninyo ang katanungang ito, kung naiintindihan po ninyo kung ano ang problema, sa gayon ay magiging interesado kayo sa kasagutan at sa solusyon. Itong unang pagsasama-sama ng mga mananampalataya ay nagsimula po sa pamamagitan ng pagtuon sa mga problema o pagtugon sa mga problema at sa mga katanungan. Kasunod po nito, ipinakita po sa atin ni Jesus kung paano maging kasagutan at solusyon sa mga tanong na iyon at sa mga problema. Siya po ay nakikipag-usap sa atin mula po sa tuktok ng bundok tungkol sa ating mga pag-uugali. Pinangaralan niya tayo kung paano natin ipapamuhay ang mabuting pag-uugali sa ating panahon, kung saan kasama natin ang banal na Espiritu sa bawat karanasan po ng ating buhay kung tayo po ay mananalig lamang sa Kanya. Kinakausap po tayo ni Jesus tungkol po sa ating kabanalan na nagdudulot ng mabuting relasyon. Pinaunawa din niya sa atin ang tungkol sa tamang disiplina at tamang kaugalian ng isang disipulo. Makikita po natin na ang pangalawang kalahati ng 6 na kabanata dito po sa Mateo ay nakakamanghang pagtuturo tungkol po sa pag-uugali. Kahit na ito ay minadali kong siniyasat, ngunit naniniwala akong kayo na interesado sa kursong ito ay babalikan at pagbubulay-bulayang mabuti itong 6 na kabanata dito po sa Mateo, sa talatang 19 hanggang sa 24. Sa hulihang bahagi po ng turong ito, mula po sa tuktok ng bundok, si Jesus ay nakatuon tungkol po sa tunay na kaugalian ng Diyos nang sinabi po niya ang ganito, ngunit hanapin muna ninyo ang paghahari ng Diyos at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito
mga bagay na inaalala po ninyo kung saan nakatuon ang inyong isipan, ay idaragdag sa inyo. Ngunit unahin muna ang kaharian ng Diyos at kung anong nais ng Diyos na ipakita sa inyo. Malinaw po na nais tayong tulungan ni Jesus upang malaman kung nasa atin ba o wala ang katangian ng Diyos. Ayon po kay Jesus, kung nais mong malaman kung anong pag-uugali meron ka, dapat mo munang isipin ang iyong mga katangian. Ano ba ang iniisip mo sa buong araw? Kung nais mong malaman kung ano ang iyong pag-uugali, dapat mong pakaisipin ang mga bagay na iyong inaalala. Ano ba ang mga bagay na nagbibigay alala sa iyo sa buong araw? Kung nais mong malaman kung anong pag-uugali meron ka, isipin mo ang iyong mga ginagawa. Ano nga ba ang ginagawa mo sa buong araw? Kung nais mong malaman kung anong pag-uugali meron ka, isipin mo ang iyong mga pangarap. Ano ang iniisip mo sa buong araw? Kung nais mong malaman ang iyong pag-uugali, isipin mo ang iyong katapatan. Sino o ano ang pinagsisilbihan mo sa buong araw? Mga mahal naming tagapakinig, kung iniisip po ninyo itong lahat sa buong araw at sisimulang pagtuunan ang iyong pag-uugali, at ito dapat ang una ninyong pag-uugali, hanapin muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran. Unahin muna upang maging kabilang sa kaharian ng Diyos. Hayaan na ang Diyos ang iyong maging hari at ipapakita sa iyo kung ano ang tama at ipagkakaloob ng Diyos ang lahat ng iyong pangangailangan. Sa atin pong pagpapatuloy sa 7 kabanata ng Mateo, malapit nang wawakasan ni Jesus ang turo sa unang pagsasama-sama ng mga mananampalataya. Sa unang 5 talata ng 7 kabanata, si Jesus ay nangungusap sa atin habang nagtatapos siya sa kanyang turo na sinasabing maging tunay nawa ang iyong pangako. Maalala po natin mga mahal naming tagapakinig na si Jesus ay nag-umpisa sa kanyang turo tungkol po sa pangangaral doon sa bundok. Nang itinuro niya ang magandang kaugalian, nais niyang siyasatin po natin ang ating sarili. Tinapos ni Jesus itong unang pagsasama-sama ng mga mananampalataya sa pareho pong paraan, nang binigyan niya tayo ng pagsubok upang patatagin ang ating pangako. Naniniwala po ako na sa talatang ito, makikita po natin na si Jesus ay marunong din magpatawa. Upang malaman natin na ginampanan ng mga disipulo ang kanilang pangako, tinanong sila ni Jesus. Ang sabi niya, bakit kayo nabubuhay kung saan naniniwala kayo na ang buhay ninyo ay magiging tagasuri ng puwing? Upang tingnan ang puwing ng ibang tao, ngunit sinlaki naman ng troso ang nakabara sa inyong sariling mga mata. Dito po sinasabi ni Jesus na bagamat malaki ang nakabara sa iyong mata, hindi ba kayo maging katawa-tawa na sinasabi ninyong ang misyon ko ay upang malaman ang problema ng karamihan, kung kaya ako ay lubhang mapamintasin, sinuri ko ang puwing ng iba. Sa tingin ko ang talinghagang ito ay nagpapakita po sa atin na si Jesus ay marunong magpatawa. Ang mga taong ito ay tunay po na nababagay sa talinghagang ito. Parati nilang isinisisi ang lahat sa ibang tao kahit halata na sila ang problema. At halata sa iba maliban sa kanilang sarili na sila pala ang pinagmumulan ng problema. Dahil po dito, naalala ko ang isang tao na nagpatingin sa kanyang doktor. Meron siyang madahong litsuga sa kanyang ulo, 3 itlog sa ibabaw nito, at hiwa ng karne sa parehong tenga. Nang siya po ay makita ng doktor, inanyayahan siyang pumasok at sinabing siya ay umupo, hindi hihiga. Ang lalaki po ay dahan-dahang umupo upang hindi madulas ang itlog mula sa litsugas. Sinabi ng doktor, nais mo bang pag-usapan natin ito ngayon? Sagot po ng lalaki, Doktor, nais kong pag-usapan natin ang tungkol sa kapatid kong lalaki. Mga kaibigan, maraming tao ang pumupunta sa kanilang doktor at halatang may dinadana silang malaking problema. Mayroon silang litsugas, mga itlog at karne sa kanilang ulo. Ngunit ang nais nilang pag-usapan ay ang tungkol sa ibang tao.
Sa atin pong pagpapatuloy, si Jesus ay may dalawang katanungan sa tao. Una, tanong po niya, bakit lubha kang mapamintasin? Pagkatapos, tinanong pa ni Jesus, papaano mo masabing ikaw ay mabisa? Paano mo nga ba matutulungan ang mga taong iyon na tanggalin ang puwing sa kanilang mga mata habang sinlaki naman ng troso ang nakabara sa iyong mga mata? Nagkaroon ka na ba ng anumang bagay sa iyong mata? Naalala ko nung ako ay bata pa. Nagtitinda po ako ng mga dyaryo. Isang araw habang naghahatid ako ng dyaryo, ako ay napuwing ng baga na sinliit ng buhangin sa aking mata. Sa patuloy kong paghahatid ng mga dyaryo, para akong pinapatay ng puwing na ito. Nang nagpatingin ako sa doktor at tumigil ako doon, napansin ng tagasalubong na ang mata ko ay namumula. Kaya tinanong po niya, iyan ba ay nagdudulot sa iyo ng kahirapan? Sagot ko naman po, marahil papatayin ako nito. Sabi naman niya, maaring tanggalin niya ng doktor. Kaya dilinisan ito ng doktor at inalis na inabot lamang ng 2 minuto. Nang ako po ay paalis na, sinabi ng babae, ang bayad dito ay $4. At hindi ako makapaniwala. Ito ay panahon na kami ay sadyang naghihirap. Naalala ko po na puno ng barya ang aking bulsa. Masakit man sa damdamin, binilang ko ang mga ito. Lubos akong nalungkot sa nangyari nang ako ay umuwi na. Sinabi ko sa aking ina ang nangyari. Sinabi niya, kung ganun anak, ang tatay mo ay nababayaran dahil sa kanyang ginagawa. Ngunit ang taong iyon ay nababayaran dahil sa kanyang nalalaman. At dahil doon, nagpasya ako sa araw na iyon na ako ay babayaran sa anumang alam ko at hindi dahil sa ginagawa ko. Kaya sinabi ng nanay ko, ang taong iyon ay nag-aral sa kolehiyo ng mahabang panahon. Sabi ko naman, kung ganon, hindi ko na problema ang pambayad sa pag-aaral. Naramdaman ko na nakapagbigay ako sa kanya ng ibinigay ko ang $4. Sa katunayan, maaari kong gawin ang anumang paraan upang matanggal ang puwing sa mata ko. Mga kaibigan, kung may anumang bagay sa iyong mata, mauunawaan ninyo kung gaano pinalabis ni Kristo ang kanyang halimbawa. Bagamat may sinlaki ng troso na nakabara sa iyong mata, paano mong maisip ang munting puwing sa mata ng ibang tao? Ang sumunod po ng mga sinabi ni Jesus ay wala ng halong pagpapatawa. Seryosong ipinaunawa niya ang talinghagang ito sa ganito pong kaparaanan. Sinabi po niya, kayong mga hipokrito, alisin muna ninyo ang trosong nakabara sa inyong mga mata. At upang makakita kayong mabuti at matulungan ninyo ang inyong kapatid na tanggalin ang puwing sa kanyang mata. Dito po sa 5 kabanata na Mateo, nang binanggit ni Jesus ang tungkol po sa kahalagahan ng pagiging mabuti sa iyong kapatid. Sinabi po ni Jesus, kung ikaw ay lalapit sa Diyos upang manalangin, kung hindi kayo magkasundo ng iyong kapatid, puntahan mo muna ang kapatid mo at magkasundo kayo. Sa ganitong paraan ay lumapit ka sa Diyos. Una, ang iyong kapatid, sunod ay ang Diyos. Ngunit ngayon, sinasabi po ni Jesus ang tungkol sa personal na problema. Sinabi niya, una, ang sarili mong mata. Sunod ay sa mata ng iyong kapatid. Kung patungkol sa problema ng relasyon, isang disipulo ang sumali sa grupo ng ako muna. Dapat muna nating hayaang gumawa ang Diyos sa ating buhay bago natin tulungan ang buhay ng ibang tao. Makikita po natin na sa sunod na binanggit ni Jesus ay tungkol po sa mga taong mapangusga at lubhang mapamintas. Maalala po natin, mga kaibigan, na ang mga Pariseo ay masyadong sumusunod sa batas. Maaring si Jesus ay nagtuturo sa kanyang mga disipulo kung paano makaugnay sa mga Pariseo. Upang ibuod po natin ang mga salaysay na ito tungkol po sa dakilang turo ng ating Panginoong Jesus, ang sinasabi po niya ay ganito. Kung titingnan mo ang ibang tao sa pamamagitan ng isang mikroskopyo, ay dadalhin ka nila sa ilalim ng mikroskopyo at hindi ka magiging ganon. Ngunit kung titingnan mo sila sa pamamagitan ng teleskopyo, ay titingnan ka rin nila sa pamamagitan ng teleskopyo. Maging mas maganda ang pakiramdam mo sa ganito pong paraan. Sa ganoon, bakit kailangang tingnan ang tao
sa pamamagitan ng mikroskopyo. At si Jesus po ay nagbigay ng positibong salaysay. Sinabi po niya, anumang pamantayan ang gamitin mo sa pagsukat sa ibang tao, ay gagamitin din nila sa iyo ang parehong pamantayan na ginamit mo. Kung bibigyan mo sila ng pag-ibig, bibigyan ka din nila ng pag-ibig. Kung buo naman ang ibibigay mo sa kanila, ay buo din naman ang ibibigay nila sa iyo. Anumang pamantayan ang gamitin mo sa pagbibigay sa ibang tao, ay nakadepende sa iyo. Anuman ang pamantayang iyan, ay ganun din ang gagamitin nilang pamantayan para sa iyo. Sinasabi po sa atin ni Jesus na ang relasyon ng tao ay may dalawang landas na kalye, na dapat tayo ay unang gumagawa ng hakbang at gawin ang mabuting pamantayan para po sa ating relasyon. Sa talata pong ito na ating pinapag-aralan, sinabi po ni Jesus na dapat hindi tayo maging mapanghusga, sapagkat ganito ang pasimula ng talatang ito, huwag kayong hahatol. Maraming tao po ang naglalagay ng tuldok doon, lalo na kung sila ay kakausapin mo tungkol sa kanilang kasalanan. Sasabihin nila sa iyo, ayon sa banal na kasulatan, huwag kang hahatol. Tuldok na po yun. Gayunman, dapat nating basahin ang 5 talata sa pag-uumpisa ng 7 kabanata dito po sa Mateo. Malinaw po na sinasabi ni Jesus, huwag kayong hahatol. Sa madaling salita, huwag maging mapamintas upang hindi ka pintasan ng ibang tao. Ngunit sinabi pa ni Jesus na hatulan mo muna ang iyong sarili at tanggalin ang troso sa iyong mata. Sagutin mo muna ang iyong problema at upang malinaw mong makikita ang hatol para sa iba at upang matulungan mo sila. Sa talata pong ito ng banal na kasulatan, sinasabi po ni Jesus ang ganito, tingnan mo muna, ayusin mo muna ang iyong sarili. Tanggalin ang nakabara sa iyong mata, gampanan mo ng mabuti ang iyong pangako, dahil kung ito ay gagawin mo, kung tatanggalin mo ang nakabara sa iyong mata, ay magiging mabuti kang tao sa lahat ng iyong relasyon. Minsan ko na pong narinig ang tungkol sa 2 doktor na parehong nasa iisang gusali ang kanilang opisina. Magkasabay silang sumasakay sa elevator araw-araw upang pumunta sa kanilang opisina. Ang isa ay nasa ika-6 na palapag habang ang isa naman ay pumupunta sa ika-10 palapag. Isa pong umaga nang bumukas ang pintuan ng elevator sa ika-6 na palapag at lalabas na ang isang doktor, tumalikod siya at dumura sa isa pang doktor. Habang nagpapatuloy sila hanggang sa ika-10 palapag, ang doktor na ito ay hindi man lang nagbigkas ng anumang salita. Bagkus, pinunasan niya lamang ang dura sa kanyang damit gamit ang kanyang panyo at tumungo sa kanyang opisina. Ganito din po ang nangyari sa sumunod na araw hanggang sa iba pang araw. Sa ika-4 na umaga, nang tiningnan ng operator ang doktor na pinupunasan ng kanyang damit, sinabi po sa kanya ng operator, hindi ka ba gagawa ng paraan tungkol dito? Sagot po ng doktor, hindi. Ito ay kanyang problema. Mayroon siyang problema. Dumudura siya sa tao. Kaya wala akong problemang ganon. Mga kaibigan, upang bigyan ng kahulugan at buod ang ipinapahiwatig ni Jesus, ay katulad po nito. Kung ikaw ay tunay na ligtas na tao dahil alam mong natanggal na ang nakabara sa iyong mata, ay hindi ka na magiging mapamintas at hindi ka na problemadong tao. Kung mabuti kang tao at may isang dudura sa iyo, ilalabas mo lang ang iyong panyo at sasabihin mong, kaibigan, lubos akong naawa sa iyo. Dapat ka nang magpatingin sa doktor. Dapat mo nang ipatingin ang ulo mo. Malaki ang problema mo. Seryoso ito. Kailangan mo ng tulong, kaibigan. Ganito po ang magiging reaksyon natin kung tayo ay ligtas na. Ngunit ang tanong po, ilang tao ang tiyak na? Ngayon narito naman po ang halimbawa ng pag-uugali na kabaliktaran ng pagiging ligtas. Isipin mong ikaw ay nasa makapal na tao at nakikita mo ang grupo ng mga tao na nag-uusap. Kung iniisip mong ikaw ang pinag-uusapan nila, ikaw ay may problema. Ngayon may mga tao, maniwala kayo, nakilala ko na sila, na ganito ang talagang parating iniisip. Sinasabi sa atin ni Jesus na ang relasyon ng tao ay 2 landas sa kalye. Kung sa ganun, ipangako mong tanggalin ang nakabara sa iyong mata. Gampanan mo ang iyong pangako.
Una, sa sarili mong mata, sunod ay sa mata ng iyong kapatid. Habang nagtatapos si Jesus sa kanyang turo, inaantay ni Jesus ang ating pasya. Nais ni Jesus na tayo ay mangako at gampanan ito. Mga mahal naming tagapakinig, nais ko kayong hamunin. Gagampanan mo ba ang iyong pangako? Gagawin mo ba ang lahat mong makakaya sa tulong ng biyaya ng Diyos bilang iyong kalakasan? Mangangako ka bang tatanggalin ang nakabara sa sarili mong mata bago ka maging abala sa puwing ng iyong kapatid? Pag-isipan po natin ito na mabuti. Dito po sa 7 talata hanggang sa 11 nitong 7 kabanata ng Mateo, ibinigay po sa atin ni Jesus ang dakilang talata na nagsasabing, humingi kayo at ito ay ibibigay sa inyo. Maghanap kayo at makakasumpong kayo. Kumatok kayo at ito ay bubuksan sa inyo. Ito ay sapagkat ang bawat isang humihingi ay tumatanggap. Siya na naghahanap ay makakasumpong at ang kumakatok ay pagbubuksan. Ano pa ang mga bagay na ibibigay ng ating Amang nasa langit sa mga taong humihingi sa Kanya? Mga kaibigan, si Jesus ay naghihintay ng pasya. Sinasabi ni Jesus, maging ganap nawa ang pangako mo. Hinahamon niya ang kanyang mga disipulo na maging matatag. At hinahamon niya na dapat silang humingi at nais niyang ipahiwatid na magpatuloy lamang. Hinahamon din po ni Jesus ang kanyang mga disipulo na maghanap. Ang paghahanap ay matinding paghiling. Hinamon din niya ang kanyang mga disipulo na kumatok at magpatuloy lamang sa pagkatok. Ang pagkatok ay isa ding matinding pagsiyasat dahil dito binigyan sila ni Jesus ng 3 pangako. Sino mang humihingi ay bibigyan. Sino mang naghahanap ay makakasumpong. Sino mang kumakatok ay tatayo sa bukas na pinto. Habang malapit na si Jesus sa pagtatapos ng kanyang turo, sinabi niya sa kanyang mga disipulo, hindi kayo magiging bahagi ng aking solusyon hanggang hindi ninyo tinutupad ang inyong mga pangako. Ayon po sa banal na kasulatan, sa 12 talata, nitong 7 kabanata dito po sa Aklat ni Mateo, maririnig po natin si Jesus na nakakamtan ang pasya sa 3 direksyon. Sinabi niya, ngayon ipalaganap ninyo ang inyong pangako. Dito po natin makikita kung saan binigay ni Jesus ang dakilang katuruan na tinatawag nating ang gintong kautusan. Makikita po natin mga kaibigan na ang gintong kautusan ang huling turo ni Jesus bago niya ibinigay ang kanyang imbitasyon sa unang pagsasama-sama ng mga mananampalataya. Dito po sa 13 talata, sinimula ni Jesus ang pagbibigay ng imbitasyon. Ang pangunguna sa pagbibigay ng imbitasyon tulad po ng ibinigay ni Billy Graham at iba pang mga ibanghilista ay nagmula kay Jesus. Alam po natin na si Jesus ang dakilang ibanghilista sa buong mundo. Upang ibuod po natin ang huling bagay na tinuro niya bago niya ibinigay ang imbitasyon o paanyaya, sinabi po ni Jesus, ngayon mga Ginoo, tumingin kayo sa ibaba ng bundok. Nakikita ba ninyo ang lahat ng taong iyon? Pumili kayo ng isa mula sa kanila. Kung ikaw ay puti, pumili ka ng maitim na tao. Kung ikaw naman ay maitim, piliin mo ang puting tao. Kung ikaw ay isang Hudyo, pumili ka ng isang hintil. Kung ikaw naman ay isang hintil, piliin mo ang isang Hudyo. Iugnay mo ang iyong sarili sa buhay ng taong iyon. Kung ikaw ang taong iyon, ano ang nais mong gawin ng disipulo sa taong ito? Saan mo man makuha ang kasagutan mo, gawin mo ito. Ito ang sinasabi ng buong kautusan at ng mga propeta. Ito ang buong banal na kasulatan na ukol sa relasyon ng mga tao. Sinasabing lahat ng bagay na ibig ninyong gawin ng mga tao sa inyo ay gayon din ang gawin ninyo sa kanila. Pinapayag po yan sa 7 kabanata ng Mateo, talata 12. Mga mahal naming tagapakinig, kung tunay po nating isinasagawa ang gintong kautusan, maaari po nitong masagot ang lahat ng ating problema sa relasyon. Kung ikaw ay isang asawang lalaki at isang ama, ilagay mo ang iyong sarili sa buhay ng iyong asawa at sa iyong mga anak. Ano ang nais gawin sa iyo ng iyong asawa? Kung alam mo ang kasagutan sa iyong katanungan, ay gawin mo. Ganyan ang gintong kautusan ng relasyon sa loob po ng tahanan. O kaya kung ikaw ay maputi, ilagay mo ang iyong sarili sa buhay ng maitim na tao. Pagkatapos itanong mo ito sa iyong sarili.
Kung maitim akong tao, ano ang nais kong gawin sa akin ng puting tao? Kung alam mo ang kasagutan sa iyong tanong, ay gawin mo. Ang lahat ng relasyon ay dalawang landas ng kalye. Kung ganon, kung ikaw ay maitim, ilagay mo ang sarili mo sa buhay ng maputing tao at tanungin mo ang iyong sarili, kung ako ay maputi, ano ang nais kong gawin sa akin ng maitim na tao? Ganyan po ang gintong kautusan sa relasyon ng magkaibang lahi. Subukan po nating ilagay ang ating sarili sa buhay po ng mga may hirap. Bagamat ipinanganak ka sa lugar na katulad po nito, kung saan may digmaan at matinding kahirapan. Kung namumuhay kang katulad ng mga taong ito, tanungin mo ang sarili mo, ano ang nais kong gawin ng mayamang mananampalatayang Amerikano? Kung alam mo na ang kasagutan sa tanong mo, gawin mo, dahil ito ang gintong kautusan ng pandaigdigang relasyon. Ngayon makikita po natin sa gintoang kautusan ang huling tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo mula po sa tuktok ng bundok bago niya ibinigay ang paanyaya. Nang tinuro ni Jesus ang gintoang kautusan, naroon naman na ibinigay niya ang kanyang paanyaya, ang kanyang pag-iimbita. Ang tanong po na, pag-aralan mo na ba ang kanyang imbitasyon? Inumpisahan po ni Jesus ang unang pagsasama-sama ng mga mananampalataya sa pamamagitan po ng pagbibigay ng kanyang hamon. Ang sabi po niya, nasaan ka? Bahagi ka ba ng problema o bahagi ka ng solusyon? Ikaw ba ay nasa ilalim ng bundok o nasa ibabaw nito? Nabanggit ko na po ang pangkat na ito, ang naglalarawan ng pagiging kabahagi ng pagiging mananampalataya. Anumang pangkat ka naroon, bahagi ka man ng solusyon o bahagi ka man ng problema. Habang dumadako po tayo sa pagtatapos ng pagtuturo ni Jesus dito po sa unang pagsasama-sama ng mga mananampalataya, ay maririnig mo ang parehong hamon. Nasaan ka? Sa pagkakataong ito, hindi lamang patungkol kung nasaan ka, ngunit upang malaman natin kung nasa ibaba ka ng bundok o nasa tuktok nito. Ang panyayang ito ng Panginoong Jesucristo ay ibinigay sa lahat ng nasa tuktok ng bundok. Habang nasa tuktok ng bundok, makikita mo ang kamusmusan ng iglesia at ang pangangailangan nito. Sa madali pong salita, sinasabi dito ni Jesus na nasaan ka bilang mga disipulo. Anong uri ka ng disipulo? Sa pamamagitan ng tatlong magagandang talata, ibinigay po niya ang kanyang pasya tungkol po sa turo ng unang pagsasama-sama ng mga mananampalataya. Hinamon po ni Jesus ang kanyang mga alagad sa pamamagitan po ng kanyang sinabi. May dalawang uri ng alagad, ang marami at iilan. Iniisip po ng marami na may madaling paraan upang maging solusyon at maging kasagutan. Sinusundan lamang nila ang nararanasan ng mga mahihina. Iniisip nila na ang pagiging solusyon at kasagutan ay nagsisimula sa pamamagitan ng malawak na daanan at ang malawak na daanang ito ay madaling daanan. Gayunpaman, kung titingnan po ninyo ang mga taong ito, makikita po ninyo na hindi sila naging bahagi ng aking solusyon, ng aking kasagutan. Yun po ang wika ng Panginoon. Ngunit sinabi pa ni Jesus, mauunawaan ninyo sa inyong sarili, kahit na iilan at napakakaunti, at tinitingnan na ang pagiging asin ng mundo at ilaw ng sanlibutan ay nag-uumpisa sa masikip na daanan at ang daanang ito ay may kalakip na disiplina. May hirap na paraan ng pagdidisiplina. Kung titingnan po ninyo mga taong ito, makikita po ninyo na sila ang nagiging solusyon at kasagutan. Ang tanong, isa ka ba sa marami o isa ka sa ilan lamang? Nasaan ka, kaibigan? Makikita po natin, mga mahal naming tagapakinig, na ito ang paraan ni Jesus kung paano nagtapos ang kanyang turo dito po sa unang pagsasama-sama ng mga mananampalataya. Matapos po ito, sinabi pa ni Jesus, may mga huwad at may mga totoo. Makikita natin ang isang lobo na nagpapanggap bilang isang tupa. Mga kaibigan, marahil ang tinutukoy po ni Jesus dito ay ang mga reliyosong tagapanguna. Ngayon, ang katotohanan sa pakikipag-usap niya sa mga tao mula po sa bundok ay upang kausapin ang mga tao sa bawat iglesia o simbahan, ulo po ng mga mananampalataya. Sa palagay ba ninyo, may mga taong huwad sa loob ng inyong iglesia? Malamang meron po. Sa kanyang talinghaga tungkol sa trigo at halaman ng gisantes, sinasabi po sa atin ni Jesus na dapat nating isipin na may makikita tayong huwad sa loob po ng iglesia. Sa talinghaga tungkol po sa trigo at halaman ng gisantes, binanggit doon na dapat nating hayaang sabay na tumubo ang mga ito. Pag dumating ang anihan,
Ang trigo at ang halaman ng pares ay ihihiwalay para po sa paghahatol. Ngunit binalaan na tayo na huwag tanggalan ng damo ang halamanan. Ang nilalarawan po ng trigo ay ang mga tunay na alagad ng Panginoon. Ang halaman ng mga gisantes o mga damo ay naglalarawan po sa mga huwad na alagad. Makikita po natin na ang dalawang ito ay parehong tumubo. Ang ilan ay para sa katotohanan at ang ilan ay hindi. Gayunpaman, ibinigay ni Jesus ang kanyang hamon sa kanyang mga alagad. May makikita tayong marami at konti. May mga huwad at totoo. Ang tanong ngayon, nasaan ka? Matapos pong ibigay ang hamong iyon, sinabi pa ni Jesus ang ganito, may mga taong kumikilos sa pamamagitan ng kanilang pananalita at ang iba naman ay sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Dahil po dito, inumpisahan nito ang mahabang bahagi ng kanyang imbitasyon na nagsasabing, marami ang magsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, nakagawa kami ng maraming nakamamanghang bagay at sasabihin ko sa kanila, mga gumagawa ng kalapastanganan, hindi ko kayo kilala. Makikita po natin na ginagawang trabaho ng taong ito ang pagiging disipulo. Iniisip niyang gumagawa siya ng magagandang bagay, ngunit sabi ni Jesus, mga gumagawa ng kalapastanganan, hindi ninyo ginagawa ang kalooban ng Diyos. Mga kaibigan, may mga taong kumikilos sa pamamagitan po ng pananalita at ang iba ay sa pamamagitan ng gawa. Ayon po kay Dietrich Bonhoeffer, sinabi po niya, ang tanging naniniwala ay tapat. Ang tanging tapat ay naniniwala. At may isang nagsabi tungkol po dito, na kung ano ang tunay mong pinapaniwalaan, ay gawin mo. Ang natira ay mga relihiyosong pananalita lamang. Muli, nais ko po itong ipaunawa. Tumingin ka sa ibaba ng bundok. Sinasabi dito ni Jesus, nakikita ba ninyo ang mga taong ito sa ibaba? Hindi nila kailangan ang mga relihiyosong pananalita. Ang relihiyosong pananalita ay hindi kasagutan sa kanilang mga problema. Ang tanging paraan upang maging kabahagi ka ng solusyon at kasagutan sa lahat ng pangangailangan ng tao ay sa pamamagitan ng paggawa ng kalooban ng Diyos. Hindi po sa pananalita lamang. Makikita po natin na tinapos ni Jesus ang kanyang turo at panyaya mula po sa tuktok ng bundok sa pamamagitan po ng dakilang paglalarawan. Ayon kay Jesus, ang sabi po niya, ang buhay na ito, dalawang bahay na magkadikit na nakatayo at may malakas na bagyo ang humampas sa kanila. Ang isa ay nagigiba dahil sa bagyo. Ang isa naman ay hindi. Ngayon, kaibigan, ano ang inilalarawan ni Jesus dito? Sinabi ni Jesus, kung napakinggan mo ang mga turo ko at ikaw ay sumunod, ikaw ay may tutulad sa bahay na iyon na hindi nagiba dahil naitatag ito sa bato. Ngunit kung napakinggan mo ang aking mga turo at hindi ka sumunod, kung hindi mo ito ginawa, ay may tutulad ka sa bahay na walang pundasyon at madali itong wasakin ng bagyo. Sa ikatlong pagkakataon, mga giliw kong tagapakinig, hinamon ni Jesus ang kanyang mga alagad sa pamamagitan po ng tanong na ganito, nasaan kayo bilang mga alagad ko? Maaari po nating tawagin ang imbitasyong ito na dalawang lalaking nakaupo sa bangko. Alin ka sa dalawang ito? Ito po ang paraan ng pagtatapos ni Jesus sa kanyang pagtuturo. Sa pagpapatuloy po natin sa unang pagsasama-sama ng mga mananampalataya, nais ko itong ibuod. May ilang bagay akong gagamitin para makuha ang inyong atensyon. Una po sa lahat, tingnan po natin ang mga pambihirang pagbibigay diin sa lahat po ng mga turo tungkol po sa katuwiran. Sa lahat po ng turo mula sa tuktok ng bundok, binanggit ni Jesus na dapat tayong maging gutom at uhaw sa kabanalan. Dapat tayong maghirap para sa katuwiran. Dapat tayong lumago sa katuwiran. Dapat nating isagawa ang katuwiran at dapat nating pagsikapan ang katuwiran bilang pinakauna sa ating buhay. Hindi po nakakapagtaka na tinapos ni Jesus ang kanyang paanyaya sa pamamagitan ng sinabi niya, may marami at may iilan, may mga huwad at may mga tunay, may mga taong mas inuuna ang pananalita at may mga taong inuuna ang gawa. Kaya hinahamon ngayon ni Jesus ang kanyang mga alagad na lumahok sa unang pagsasama-sama ng mga mananampalataya ng 3 beses sa pamamagitan po ng tanong na ito. Kabilang ka ba sa marami o sa iilan lamang?
Isa ba kayo sa mga huwad o isa sa mga totoong alagad? Isa ka ba sa mahilig magsalita o isa sa mga inuuna ang gawa? Isa pa pong aral ang nais kong gawin natin bago tayo dumako sa pagtatapos ng unang pagsasama-sama ng mga mananampalataya. Mapapansin po natin na tinapos ito ni Jesus kung paano niya ito inumpisahan. Tinuon niya ito sa karanasan ng pagiging mananampalataya. Isa ka bang mananampalataya? Ito po ay isang hamon. Nasaan ka? Nasa ilalim ka pa ba ng bundok o bahagi pa rin ng problema? O ang paglahok mo sa araling ito o sa loob ng iglesia ay nagsasabi sa iyo na bahagi ka ng kasagutan ng mga problema. Ito po ang maaring maranasan ng pagiging mananampalataya na ipinakita po sa atin ng Panginoong Hesukristo. Masdan po natin ang mga ipinahiwatig tungkol po sa hamong ito na nagpapakita ng katangian na makapagpapabago sa mundo. Ngayon, ituon po natin ang ating isipan sa mga katangian na ibinahagi sa pangangaral sa bundok. Tingnan po natin ang mga pangangaral na ito. Ipanalangin ninyong mabuti isa-isa ang mga ito at habang ginagawa ninyo, itanong ninyo sa inyong sarili. Ang mga katangian bang ito ay naitanim sa aking isipan? Ang mga katangian bang ito ay lumago sa karanasan ng aking buhay? Pagkatapos ninyo, tingnan natin ang apat na inilarawan na tumutukoy sa mga ipinangaral. At pansinin po natin ang ipinapahiwatig nito. Kayo ang asin ng buong mundo. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Kayo ay syudad na itinatag sa tuktok ng bundok na hindi kayang itago. Kayo ay kandila sa kandilero. Masdan po natin ang salitang kayo. 4 na beses pong binanggit. Hindi sinasabi ni Jesus sa mga taong ito na ibibigay ko sa inyo ang ilaw, kaya bumago kayo at pagliwanagin ito. Ibibigay ko sa inyo ang asin, bumaba kayo at ikalat ito sa lupa. Hindi po gayon. Ngunit ang sinabi po ni Jesus, kayo ang asin, kayo ang ilaw. Makikita po natin kung talagang nauunawaan natin ang kalakip na kahirapan sa pagiging mananampalataya at ang hamon ng katangian ng isang mananampalataya sa loob ng lipunan. Makikita po natin na walang ibang paraan upang maging bahagi ng kanyang solusyon, ng kanyang kasagutan at maging anuman. Ito po ay dahil sa biyaya ng Diyos, na kayo ay tinawag at gagamitin. Kung hindi ka ganito, sasabihin niya sa iyo, anong mabuti sa asin na hindi maalat? Kanyang sasabihin sa iyo, mas mabuti na lang na wala o kaya itapon na lamang ito at tapak-tapakan ng mga tao. Ito po ay makikita sa 5 kabanata dito po sa Mateo, talatang 13. Naniniwala po ako na ang katuruan ni Jesus sa unang pagsasama-sama ng mga mananampalataya ay isang dakilang hamon para po sa lahat. Habang mainam mong ipinapanalangin ang 3 kabanatang ito at nakita mo ang sinabi ni Jesus tungkol sa ating relasyon at kung paano ang katuwiran na ito ay palaguin sa bawat relasyon, tanungin mong muli ang iyong sarili. Nasaan ka? Nasaan ka kapag kasama mo ang iyong mga kapatid? Nasaan ka kapag kasama mo ang iyong asawa? Nasaan ka kapag kasama mo ang mga nagkasala sa iyo? Nasaan ka kapag kasama mo ang iyong kapitbahay? Nasaan ka kapag kasama mo ang iyong mga kaaway? Nasaan ka kapag kasama mo ang iyong kasambahay at pinagtatrabahuan? Ang katuwiran ba ay lumalago sa relasyon mo sa mga taong ito? Dahil sa biyaya ng Diyos. Sa atin pong pagpapatuloy, dumako naman po tayo sa 6 na kabanata. Tanungin mo ang iyong sarili. Nasa akin ba talaga ang tuwid na disiplinang espiritual ng pagiging disipulo o alagad sa aking buhay? Nasa akin ba ang mga disiplina ni Hesukristo at ng Diyos sa buhay ko dahil natuto ako? Sa disiplina ng mabuting lingkod, sa disiplina ng pananalangin, sa disiplina ng pag-aayuno at kung papaano isinasagawa ito? Nasa akin ba ang tuwid na kahalagahan ng Diyos at ni Kristo sa aking buhay? Mga mahal naming tagapakinig, lahat po tayo ay may halaga. Ayon po sa diksyonaryo, ang halaga ay ang katangian ng isang bagay na nagpapakita sa atin kung gaano tayo kapaki-pakinabang, kahalaga at kanais-nais. Ano ang mga katangian mo? Kung titingnan po natin ang 20 katanungan ni Jesus sa 6 na kabanata ng Mateo, sa talatang 19 hanggang sa 34, makikita po natin na itinutuon ni Jesus ang kahalaga natin para po sa atin. Ipapakita niya sa atin kung ano ang ating halaga at ipapakita niya kung ano ang dapat nating pag-uugali. Kung mapupunta man tayo sa isang lugar na kilala natin ang mga tao, tanungin mo ang sarili mo, nasa akin ba ang katangian ni Hesukristo?
Nasa akin ba ang tuwid na katangian ng Diyos? Habang pinapag-aralan po natin ang huling kabanata tungkol po sa pangaral sa bundok, itanong mo sa iyong sarili, ginampanan ko nga ba ang mga pangako ko at inalis ang nakabara sa aking mata? Ginawa ko ba ang pangako na humingi at maghanap at kumatok hanggang makausap ko ang Diyos? Ginawa ko ba ang pangako ko na ipamuhay ang gintong kautusan? Isa ba ako sa marami o isa ako sa mga iilan lamang? Isa ba ako sa mga huwad o sa mga tunay na lingkod? Isa ba ako sa mga mahihilig magsalita o sa mga taong ginagawa ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo? Mga mahal naming tagapakinig, ito po ang mga hamon sa atin bilang mananampalataya o tagasunod ni Kristo. Hamon para sa iyong buhay at para sa akin. Tunay na ito ay dakilang paghamon sa atin. Hindi mahalaga kung ano ang sinasabi natin. Ang mahalaga ay ang ginagawa natin at ginagawa natin ito dahil sa kung sino tayo. Ang aming dalangin para sa inyo ay upang mabago at lumago ang inyong pakikipaglakad kasama ang Panginoon at tagapagligtas. Walang iba kundi si Jesucristo. Dalangin namin na ang buhay ninyo ay makapagbibigay pagbabago sa inyong pamilya at sa inyong lipunan para sa Panginoon. Nais ko din kayong anyayahan na sa susunod na pagsasama-sama natin ay may maaakay kayong kaibigan na makikipag-aral sa salita ng Diyos. Hanggang sa muli nating pagsasama-sama, nawa ang biyaya ng Diyos ay manatili sa inyong mga buhay.